umaga po. Welcome po sa Faith Fellowship Bulacan. At ngayon po sa araw na ito ay tunay na tayo po ay sama-samang sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sang-ayon sa pangako na kanyang binitawan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na andang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikaw'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kaming nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo sa araw na ito na kung saan, Lord, kami ay sama-sama na makikinig ng iyong mga salita. Ama, sa umagang ito tunay na napapasalamat po kami sa mga nakaraang linggo na hindi mo po kami pinabayaan kahit may mga ganito po kami pinagdaraanan, Panginoon. Nakita namin kung gaano kakatapat sa bawat buhay namin. At sa araw na ito, Lord, tunay na makikinig kami ng iyong mga salita. Buksan mo po yung aming mga puso't isipan, Lord, upang maunawaan namin ang bawat salita na ihayag ng iyong mensahero. Maraming salamat po, Ama, at tunay na samahan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu. Sa iyo po namin, Ama, ibinabalik lahat ng papuri, pasasalamat sa tanging pangalan lang po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ayan, good morning po sa ating lahat. Isa na naman pong araw, isa na naman pong pagkakataon para maitaas ang pangalan ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng pag-awit ng papuri at pasasalamat sa Kanya. Tunay nga po that He's worthy of our praise. Kaya ngayong umaga na ito, talagang itaas natin ang ating puso at isip sa ating Panginoon sa pamamagitan ng mga awiting ito.
Ayan, let's continue to worship the name of the Lord. Talagang He's worthy to be praised. Alam niyo yun, kahit na may mga bagay kayong pinagdadaanan ngayon or may mga blessings na dumating ngayon sa inyong buhay, lagi niyo lamang tatandaan na ang lahat ng papuri at pasasalamat ay dapat na ibalik natin sa ating Panginoon. Kung meron man tayong mga bagay na pinagdadaanan ngayon, lagi lang nating tatandaan kung paano tayo tinulungan ng Panginoon na malagpasan lahat ng mga pinagdaanan natin before. Panghawakan natin kung gaano siya kadakila. Kaya habang inaawit natin tong susunod na kanta na ito, declare natin sa buhay natin that our God is magnificent. Kung gaano niya kaganda nilikha yung mga bagay sa paligid natin, ganun din yung gagawin niya sa storya ng buhay natin. Who compares to you? Who set the stars in their place? You who calm
mensahera po natin ngayong umaga ay hindi na iba sa atin. Siya po ay isang pastor ng FECPI. Ito po ang denominasyon kung saan kabilang ang Faith Fellowship Bulacan. Siya rin po ay isang teacher with 40 years of experience. Sa 40 years po na yun, 30 years ay isinerbisyo niya sa Bible College ng ating denominasyon, ang Faith Bible College, kung saan siya rin po ang presidente mula pa noong 2008. Sa yaman ng karanasan ni Ma'am sa buhay Kristiyano, tiyak na gagamitin siya ng Panginoon upang maihatid ang mensahe niya na may karunungan. Nang sa gayon, maging naisin natin ang karunungan nagmumula sa Diyos para sa ating mga buhay. Mga kapatid, pakinggan natin ang salita ng Diyos mula sa kanyang lingkod na si Reverend Ermalie Hidalgo. Magandang umaga po sa ating lahat. It's an honor for me to be invited by your pastor to share the message this morning. Pero bago ko po ihatid ang mensahe mula sa salita ng Diyos, hayaan niyo po muna akong mag-advertise tungkol sa ating Faith Bible College. Ang FBC po ay ating paaralan na kung saan nai-equip ang ating mga pastors at mga leaders sa ating churches. Ang mga pastors po natin dito sa Faith Fellowship Bulacan ay doon po nagtapos. Mas madali na po ngayong mag-aral sa FBC dahil online na po ang lahat ng mga classes natin. Hindi ka na po magbiyahe pa na katulad ni Pastor Eman noon na gabi na kong makauwi kasi hanggang alas 9 po ng gabi ang pasok namin. Kaya napadali na po mula nung nag-pandemic. Sa mga gusto pong mag-inquire at mag-enroll para sa susunod na school year o semester, pakibuksan lang po natin ang aming Facebook page at i-click nyo po doon yung mga gusto nyong malaman. Meron din po tayong Google site na fbcphilippines.ph.education. Yun po ang ating site na mula sa Google. Yun. So kung gusto nyo pong mag-enroll, mag-leave lang po kayo sa akin ng message. Or maybe you want to ask Pastor Tito o si Pastor Eman kung ano po yung gagawin. Meron na rin po dyan doon yung mga schedules for the first semester. Mayroon po tayong mga bagong mga kurso na pwede nyong pag-aralan, short-term courses. At just in case lang na matagal sa inyo yung 15 weeks, there are a few short-term courses na pwede po kayong mag-enroll. Okay? Bahala na po si Pastor Noel Peñaranda, ang ating registrar, na sasagot po sa inyo kung ano po yung gagawin in case po na you want to enroll this school year. Welcome po tayong lahat. Hindi po kami namimila ng edad. Okay? Meron din po kami mga certificate courses for lay workers, or kung gusto nyo ipa-isa-isa lang po na kurso for refresher or madagdagan yung kaalaman, pwede rin po. Mag-inquire lang po tayo. Salamat po. Wisdom. Yan po ang ibinigay ni Pastor Tito na mensahe natin para sa linggong ito, at I think that's your theme for the whole month. Ang ganda pong topic, ang wisdom. Ang dami pong pwedeng makuha ang mga verses, at ngayong umaga po, namili din po ako ng passage na galing sa New Testament na pwede po natin gamitin. Ano sa imagination ninyo kung sino o ano ang itsura ng taong marunong? Siya ba ay yung may makapal na salamin? Yung eyeglasses niya makapal, na nagmumukha siyang nerd? Sa akin po, ang pinakagusto kong icon ng wisdom ay yung owl, yung kuwago. Actually, kung i-google mo ang salitang teacher, chances are, lalabas sa images ang owl. Ako rin po ay may collection ng mga owls, yung mga small stuffed toys na owls na mga graduate. Yan, may mga taon. Yung inumpisahan ko yata noon 1997, 98, 99 hanggang 2004. Tapos nahinto. Yun. Pero nakatago po. Kung friend kita sa FB naman, makikita mo ang cover picture ko ngayon. Yung kopya, yung picture ng ilan sa aking mga maliliit na graduate na owls.
Kung sa Biblia, ang pagkukuhanan po natin ng imahe ng karunungan, automatic po na si Haring Solomon ang iniisip natin. Sabi nga sa 1 Kings chapter 4 verse 32, na siya ay sumulat ng 3,000 na kawikaan. Siguro iba pa ito sa Book of Proverbs na binabasa natin, na kung saan naisulat niya ang mga natuklasan niya sa buhay at isinulat na mga kawikaan. Natanda po ito ng karunungan niya. Alam po nating marunong na marunong siya kasi binigyan po siya ng karunungan ng Diyos. Dito nga sa Proverbs niya isinulat yung passage yung binasa sa inyo ni Pastor Tito last week at babasahin ko rin po ngayon sa chapter 1 verse 7 ng Proverbs. Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Siguro, isa din na una nating naiisip na ang mga matatalino ang siyang marurunong. Kung matalino ang bata, matalino ang matanda, marunong siguro yan. Pero alam natin na kulang po ang katalinuhan kung kulang sa practical na application yung kaalaman na meron tayo. Kahit punong-puno po tayo ng kaalaman, kung hindi po natin na-apply sa buhay, yun po ang napakasimpleng definition ng taong marunong. So definition po natin ng karunungan ay applied knowledge. Inilapat na kaalaman. Sabi pa nga ibang definition tama at matuwid na desisyon at paggawa na resulta ng kaalaman, ng karanasan at tamang panghuhusga. At ito po ang gustong-gusto kong ginagamit natin sa araw-araw na mga salita upang maintindihan natin ang taong may wisdom. Siya ay may common sense. Naniniwala ako na ang common sense o ang sentido común natin ay isang pwedeng kahulugan ng wisdom. Maalala ko noon si Ma'am Rachel Ernie, na asawa ni Dr. Ed Ernie, na missionary ng OMS. Sa palagay ko, marami dito ang nakakakilala sa kanila. Pero ito, isang araw, sinabihan ako nito ni Ma'am Rachel. Sabi niya, Ermely, you have a lot of common sense. That means you are being wise. Actually, mula noon, para sa akin, ang common sense ay isang kahulugan ng salitang wisdom. Sa umagang ito, gusto ko ring tingnan natin kung ano ang itinuro ng isa sa mga apostol noon sa New Testament. Sa mga first century Christians, kung ano ang kahulugan ng karunungan na nagmumula sa Diyos. So ang ating passage po ngayong umaga ay matatagpuan sa sulat ni Santiago, ikatlong kabanata, sa mga talatang 13 to 18. Ito po ang mababasa. Okay? James sa English. James chapter 3 verse 13 to 18. Pero ang babasahin ko po ay Tagalog mula sa ang salita ng Diyos. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya na talagang marunong siya sa pamamagitan ng mabubuting pamumuhay na may pagpapakumbaba. Kung pagkainggit at pagkamakasarili naman ang umiiral sa inyong puso, huwag niyong ipagyabang na may karunungan kayo dahil pinasisinungalingan niyo ang katotohanan. Ang ganitong karunungan ay hindi nagmumula sa Diyos, kundi sa mundo. Mula ito sa dyablo at hindi sa banal na espiritu. Sapagkat kung saan umiiral ang pagkainggit at pagkamakasarili, naroon din ang kaguluhan at lahat ng uri ng kasamaan. Ngunit ang taong may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay, maibigin siya sa kapayapaan, mahinahon, masunurin, puno ng awa at kabutihan, walang pinapaboran at hindi nagkukunwari. Ang taong maibigin sa kapayapaan at nagpapalaganap nito ay nagdudulot ng maayos na relasyon sa iba. Pag-uusapan natin ang karunungang mula sa Diyos. Sa verse 13, inahintulad ang taong marunong sa taong nakakaintindi. Sabi niya, who is wise and understanding. So, isa yon, di ba? Di ba, kung meron kayong sinasagot noon na slum book,
Alam ko, nung high school ko kasi may mga Islambok akong sinagot eh. At tinatanong doon kung ano yung description ng taong mahal mo. Di ba? Sabi doon, describe your crush. Okay? So yung mga may edad na dyan, maalala nyo siguro yung mga slumbox na pinagpipirman ninyo rin noon. At ang karamihan ng sagot po doon sa describe your crush ay understanding. Yan. Nakakaintindi. Alam nyo, kung hindi ang understanding ang asawa nyo ngayon, nakatabi nyo dyan, kung hindi understanding yung boyfriend nyo or girlfriend nyo, may kakulangan po siya ng wisdom. Sakit nun, no? Hindi po galing sa akin yun. Galing po kay Santiago. Tingnan natin mula sa talata na ating binasa kung ano ang karunungang nagmumula sa Diyos. Ano ang meron sa tunay na karunungan na galing sa Diyos? Una, ang tunay na karunungan ay dinedirekta tayo sa magandang asal. Sabi nga sa NIV sa verse 13, who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in humility that comes from wisdom. Sabi nasa ko kanina sa ASND, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya na talagang marunong siya sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay na may pagpapakumbaba. Ito maganda sa Pinoy version. Meron ba sa inyong matalino at nakakaintindi? See? Matalino at nakakaintindi. Patunayan nyo yan sa mabuti nyong pamumuhay. Ipakita nyo sa mga ginagawa nyo na humble at matalino kayo. China-challenge tayo ng verses natin na ipakita natin ang ating karunungan sa pamamagitan ng magandang asal. Sabi niya, patunayan nyo. Prove it. Yan. Prove it sa pamamagitan ng inyong pamumuhay. Anong klaseng pamumuhay ito? Sabi niya, na may pagpapakumbaba. Yun ang klaseng pamumuhay. Sa gawa, sa behavior natin, sa actions natin, nalalaman na marunong tayo. Nalalaman ng iba, nakikita sa gawa natin na mayroon tayong karunungan. Parati kong sinasabi sa mga kasamahan ko sa FBC, na ang naiintindihan ng Panginoong Diyos na pananalita, na lengguwahe, ay ang merong pagpapakumbaba. Sabi nga sa James 4:6, God opposes the proud but shows favor to the humble. Kung mapagmataas tayo, hindi yon pakikinggan ng Diyos. Naaalala niyo ba yung kwento ng Pariseo at yung maniningil ng buwis, o sa English yung publican? Sa Luke chapter 18 verse 9 to 14, nandoon po yung kwento ni Jesus. Na nagmamayabang yung isang Pariseo sa kanyang magagandang gawa. Sabi nga niya sa verse 12, 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo. Lord, 2 times akong nagpa-fasting. Yan. At nagbibigay din po ako ng ikapo ng lahat ng kinikita ko. O diba? Kung minsan pwede natin sabihin yan. Ito naman yung sinabi ng maniningil ng buwis. Ang maniningil naman ng buwis ay nakatayo sa malayo at hindi man lang makatingala sa langit. Dinadagok-dagokan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, Diyos ko, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Ito ang sabi ng Panginoong Hesus sa mga disipulo niya sa verse 14. Sinasabi ko sa inyo na ang maniningil ng buwis na yon ay umuwing itinuring ng matuwid ng Diyos. Ngunit ang Pariseo ay hindi. Sapagkat ang nagpapakataas ng kanyang sarili ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Sabi nga sa James 4:6 na binasa ko sa English kanina, kinakalaban ng Diyos ang mapagmataas, pero kinakaawaan niya ang mapagpakumbaba. Yun ang pamumuhay na may karunungan, may pagpapakumbaba. Ito pa ang sinabi sa NLT. If you are wise and understand God's ways, prove it by living an honorable life
Doing good works with humility, that comes from wisdom. Doing good works with humility, that comes from wisdom. Ito naman ang sinasabi ng HCSB, Holman Christian Standard Bible. Napapansin niyo ba? Lahat ng magagandang version, salin, ay kinukuha ko, binabasa. Kasi nagkakaroon ng ibang kulay yung mga verses natin if you read it from different versions. Itong sabi ng HCSB, who is wise and has understanding among you? He should show his works by good conduct, with wisdom's gentleness. Ito ang idinagdag ng Holman, with wisdom's gentleness. Nakikita sa ating mga gawa, kung tunay na meron tayong karunungan, with wisdom's gentleness. Sa ating mga aksyon, makikita na may karunungan tayo dahil mahinahon tayo. Hindi walang galang, hindi magaspang, hindi nakakasakit. Merong politeness na sinasabi sa English. Akala ko dati, sa kaalaman at sa mga desisyon, nakikita ang wisdom. Yun pala, sa New Testament, nakikita pala ang karunungan sa kagandahang asal. Hindi lamang sa kaalaman. Ikumpara naman natin yung magandang definition ng wisdom ng verse 13 sa mga susunod na verses, verse 14 to 16. Ito naman yung huwad na katangian ng dunong, yung fake wisdom. Ang makamundong karunungan ay may pagkainggit at makasarili. Mababasa natin ito sa verse 14 to 16. Sabi sa ESV, but if you have bitter jealousy and selfish ambition in your hearts, do not boast and be false to the truth. This is not the wisdom that comes down from above, but is earthly, unspiritual, demonic. For where jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder and every vile practice. Ito na naman sa Pinoy version. Gusto ko Pinoy version. Sabi niya, pero kung sa puso nyo, bitter kayo, naiinggit at puno ng mga selfish ambition, huwag kayong magyabang o magmalaki para pagtakpan ang katotohanan. Yang ganyang karunungan, hindi yan galing sa langit. Galing yan sa mundo. Hindi yan sa Diyos. Sa demonyo yan. Kasi kung saan may inggitan at pansariling ambisyon, nandoon ang gulo at lahat ng klase ng masamang gawain. Ang sinasabi dito, na kung marunong tayo, dapat sa katotohanan tayo. Sabi ni Santiago, huwag mangibabaw ang inggit at selfish ambition, o huwag magmayabang o magmalaki upang pagtakpan ang katotohanan. Kung minsan kasi, upang ipakita na matalino at marunong tayo, nagmamayabang pa tayo. O gagawa ng mga bagay dahil sa inggit o dahil may pinagtatakpan lang tayo. Huwag na tayong maging ipokrito. Yun ang sinasabi ng verses. Huwag nang maging ipokrito pa kasi ang katotohanan ay lalabas at lalabas din. Ang sinasabi lang dito, marunong tayo kung nakatayo tayo sa katotohanan. Magkakaroon ng mga maling desisyon kapag umiral ang inggit at selfish ambitions. Example, maalala ko, totoo itong nangyari. Magsabi dapat ng totoo. Huwag magdahilan. May estudyante po tayo noon sa FBC. Matagal ng panahon. Ang tagal ko na kasi sa FBC. 30 years na po ako sa FBC since July 1. Okay, July 1, 1991 po ako nag-umpisa sa FBC. So, matagal ng panahon ito nangyari. Pero may isang estudyante na huli na siya, late na siya sa pagpapasa ng term papers. Sabi niya sa teacher niya, "Ma'am, sorry po. Kasi hindi ko po napaprint ang cover page." Di ba? Kung sa term paper may cover page kasi. Matalino po yung teacher. Sabi ng teacher, hindi ko kailangan yung cover page. Kailangan ko yung laman ng term paper. Akin na. Pasa mo na yung laman. Sa totoo lang po, hindi pa talagang tapos yung laman.
Kung kaya, nalaman din na hindi niya talaga tapos. Ang estudyanteng yon ay kulang sa karunungan. Nag-a-acting, nagawa na niya, hindi naman pala. Galing yon sa kayabangan. Humility ang kailangan sa time na yon ng estudyanteng yon. At humingi dapat ng paumanhin sa teacher na bigyan siya ng palugit. Nagbibigay din po naman ng palugit yung mga teachers natin sa FBC. Kulang po sa dunong o hindi talaga marunong. May runong na hindi sa Diyos galing. Ito po yung sinasabi ng ating verses. Ulitin ko po, matagal na pong nangyari to. Hindi po si Eman ito, hindi. Matalino po, marunong po si Eman. Maalala niyo ba si Ananias at Safira sa mga gawa Kabanata 5? Di ba gusto nilang magmayabang at nagbigay sila ng malaki para makatulong sa kakulangan ng iglesia noon. Kaya nagbenta rin sila ng lupa at nagbigay sila ng offering. Sinabi nila kay Pedro, binigay po namin lahat ng aming pinagbentahan ng lupa. Magandang gawain po, di ba? Upang makaturo sa kapatiran. Kaso, alam po natin, hindi po nila ibinigay lahat. Nagbigay talaga sila ng malaki. Pero sana hindi na nila sinabing, ibinigay naming lahat. Kasi di naman po sila inuobliga ni Pedro noon na ibigay lahat ng pinagbilhan nila. Gusto lang nilang magmayabang. Kasi nga, ibinigay ni Barnabas, yung naunang nagbenta ng lupa, ibinigay ni Barnabas lahat ng pinagbentahan niya kasi noon. At gusto nilang tularan. Siguro nakatanggap si Barnabas ng mga pagpupuri. So siguro gusto rin nilang makarinig ng pagpupuri, di ba? Pero walang karunungan po sa aksyon ni Ananias at ni Safira. Kahit maganda, sana ang ginawa nila na pagbibigay sa gawain ng Diyos. Walang karunungan. Ano ang tunay na motibo natin kung meron tayong mga ginagawang desisyon sa buhay? Kung meron tayong mga ginagawa para sa iba, para sa kapwa, para sa simbahan natin, dapat galing ito sa tunay na pagmamahal at galing sa katotohanan. Hindi upang ipakita lang sa iba na meron tayong ginagawang mabuti or baka naiinggit tayo na may ginagawa yung iba. O baka lang nagmamayabang lang kaya. Ang mga verses na to ay hinahamon tayong maging wagas, maging malinis ang ating mga motibo sa buhay upang sa gayon makakitaan tayo ng tunay na karunungan. At ang huli po, ang karunungan na nagmumula sa Diyos ay namumunga ng mga mabubuting gawa. Ano ang anyo ng karunungan na nagmumula sa Diyos? Alam natin na namumunga ito. Basahin natin muli sa NIV, verse 17 and 18. But the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy, good fruit, impartial, and sincere. Peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness. So, po na version ulit. Pero ang karunungan na galing sa Diyos, una sa lahat ay pure. Hindi na nila tinagalog yun. Wagas, di ba? Nakikipagkasundo sa lahat. Mabait, pinagbibigyan ng iba. Sobrang maawain at nagbubunga ng mabubuting gawa. At hindi unfair o plastic. Hustisya ang aanihin ng taong nagtatanim ng kapayapaan. Sa isang version pa, paraphrased version, Phillips. Ito ang sabi, the wisdom that comes from God is first utterly pure. Utterly to the max. Yan. Very pure. Then peace-loving, gentle, approachable, full of tolerant thoughts. Tumatanggap lang, hindi naaapektuhan kaagad kung may narinig na hindi maganda. Tolerant thoughts, full of kindly actions, with no breath of favoritism or any hint of hypocrisy. And the wise are peacemakers who go on quietly sowing for a harvest of righteousness.
righteousness in other people and in themselves. Isa-isahin natin yung mga nilista. I mean, may mga ibang version na hindi ko na binasa, pero kinuha ko yung mga words na sinabi ng mga ibang version. Pure. Nabasa natin. Utterly pure. May malinis na pamumuhay. Yun ang sinabi doon sa ASND. Nakikipagkasundo sa lahat. Peace-loving. Mahinahon. Masunurin. Mabait. Gentle. Considerate. Pinagbibigyan ang iba. Approachable. Sobrang maawain. Full of tolerant thoughts. Full of mercy. Puno ng awa. Hindi unfair. Impartial. Hindi plastic. Sincere. No hint of hypocrisy. Peacemakers. Nagtatanim ng kapayapaan. Maibigin sa kapayapaan. Alam niyo, habang binabasa ko ang mga ito, parang binabasa ko yung sulat ni Pablo sa mga taga-Galatia sa 5 kabanata, na kung saan inilista doon ang mga bunga ng Espiritu Santo. Na ang tunay na karunungan pala ay gumagawa ng magagandang asal kasi meron siyang bunga ng Espiritu sa buhay niya. Dahil nangingibabaw ang paggawa ng Holy Spirit sa buhay niya. Kasi kung kulang sa karunungan, mas madaling gumawa ng mga salungat nito. Mas madaling magalit, mas madaling mag-isip ng masama sa kapwa. Mas madaling mang-away kaysa makipagbati. Mas madaling maging magaspang ng pag-uugali kung nasagi kaysa magiging mapagpasensya. Mas madaling maramot kaysa mapagbigay. Actually, alam na natin ang mga ito eh. Kagandahang asal. Yan ang karunungan na nanggagaling sa Diyos. Hindi ito isang kaalaman, body of knowledge. Hindi ito isang body of knowledge na kailangang i-memorize. Ito ay paggawa ng tama. Intentional ito. Intentional. Pinaplano. Iniisip na mabuti. Gagawin ko ba yung tama? Hindi ito automatic dahil Kristiyano ka na. Alam niyo, kung minsan akala natin dahil Kristiyano tayo automatic maging mabait. Hindi, kung minsan lumalabas pa rin yung natural na pagkatao natin at madaling ang magalit at madaling ang magtanim ng sama ng loob at madaling mag-revenge. Try mo kayang maging intentional ang pagiging mabait. Try mong i-intentional mo yon bago ka lumabas sa bahay mo. O ngayong nasa loob lang tayo ng bahay, bago tayo bumangon sa ating mga higaan. Intentional. Ang pagiging mapangunawa, be intentional na maging mapangunawa sa araw na to. Ang pagiging considerate. Tinitingnan ang kapakanan ng marami. Hindi lang kapakanan ko. Hindi lang sariling kapakanan. Ang pagiging malinis sa intensyon o motibo para sa kapwa. Let's try becoming wiser in our walk as Christians. Alam nyo, it doesn't take a lot to be wise. Isipin mo lang. Magiging intention mo to be wise. Manalangin po tayo. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat po kami sa inyong salita na nagbibigay sa amin ng kaliwanagan kung paano po kami magiging marunong sa buhay. Nawa ang aming narinig ngayon ay magbigay ng mas maliwanag pa na guidance sa aming praktikal na buhay. Na maipamuhay po namin ang karunungang nagmumula sa inyo upang magiging mas maliwanag pa kami sa aming mga komunidad. Ito po ang aking dalangin para sa aking mga kapatid dito po sa Faith Fellowship Bulacan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.